Ako po ay si Pastor Edgar San Miguel. Ako po ay Bicolano. Kaya lang, since 1976, nandito na po ako sa Panamitan. Panamitan ba to? Ito, Tabon to. Panamitan, doon ako sa may Lampas Tulay pa. No? Lampas Josephine. No? So, kay Kwan, Ate Tess Beltran. Si Paring Duming patay na. Si Ate Tess Beltran buhay pa, kaya lang bedridden. Kasi doon ako nakatira sa isang bahay nilang maliit. Now pa kayo? Po? Now pa. Oo. Ang upa ko noong 1976, 50 pesos. Kamoy. At 50 pesos buong bahay yan. Parnis pa. Parnis pa. May upuan, may table, may aparador. At ang aking ang patutuo, noong panahon na yon, nakakabayad lang ako ng upa pag December. Yung January, February, March, April, hindi ako nakakabayad. Walang pambayad. Hindi kayo pinapatis. Mabait. Si Nanay Concha, pinadadalhan pa kami lagi ng pagkain. Mabait sila yung pamilyang yun, yung Beltran. So, thank God, hindi pa ako Kristiyano. Noong panahon na yon, 1976. So, 1989, August 28, no, nakakilala ko kay Lord. Dito na rin sa Tabon. 14. Hindi sa Porky pa. Kuwan pa ako, GC Tapawan. Yung GC Tapawan. Okay, JC. Tapos, GC. Member sa Yemilip. Si GC Tapawan. Doon din ako nakatira. Asawa ni Daddy? Yung patay na yung asawa Patay niya. na si Daddy. Oo. So, kalaban-laban ko pa yun sa Madyong. Mahilig mag-Madyong yun. Hindi pa rin ako Kristiyano. August 28, 1989, nadala ako sa Yemilip ng asawa ko kasi yung asawa ko talagang Kristiyano na yan ang ipanganak. No? So, doon ko narinig kay Pastor Lapos, nag-altar call na tinatawag. So, sino ba ang gustong tumanggap sa Panginoon? Tumayo. Nagtaas ako ng kamay, tumayo ako. Kaya simula August 28, 1989, doon po ako naging Kristiyano. Tinanggap ko po siya, kinilala kong makasalanan ako. Pinagsisihan ko mga kasalanan ko, humingi ako ng tawad at higit sa lahat, tinanggap ko siya bilang Panginoon ko at tagapagligtas. So, pag yan po ang nagawa na natin sa buhay natin, ini-example ko yung sarili ko. Ayon sa banal na kasulatan, may assurance na tayo na anytime nabawian tayo ng buhay, sa langit ang tungo natin. Dahil sa ginawa kong iyon. Siguro naman sa inyo rito, lahat naman kayo Kristiyano na, di ba? Walang iglesia ni Kristo. So, yun ho, mayroon na tayong katiyakan. Dahil kinilala mo, makasalanan ka, pinagsisihan mo, humingi ka ng tawad, at higit sa lahat, tinanggap mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Pag sinabing tinanggap mo siya bilang Panginoon, lahat ng desisyon natin, sasangguni na tayo sa ating Panginoon. Dahil siya ang ating Lord, sasangguni na tayo. Kaya dito, ito kilala ko na, si Kuya Alex, tumanggap na kay Lord, nabautismohan na. Diba? Nabautismo na. Si Ate Mel, ganun din. Lalo naman si Cora, matagal lang Kristiyano yan. No? So, nakalimutan ko na kagad ang pangalan mo. Letter C? Ched po, Ched. Chess. Ched. Para Cheday na lang. Ched. Mercedes-Benz. Mercedes na lang. Mercedes-Benz. Kristiyano na po. Opo. Matagal na. Ano po
Malilit yung mga anak ko na simbanak sa Cavite City. Kaya lang, minsan no, napakatigil. Wala naman hong problema yung natitigil. Ah, So, ang gusto ko lang ipakita, kung kinilala mo ng makasalanan ka, opo. pinagsisihan mo ang kasalanan na gagawa natin, mababasa po yan sa Acts chapter 2 verse 38. Sabi ni Pedro, pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Sinabi yan. So, nagsisi ka na, no? Tinanggap mo na siya bilang Lord and Savior, kahit nag-a-absent ka sa church, wala akong problema. Yung salvation na tinanggap mo, with assurance, sigurado na po yan. Kaya lang, minsan dumarating sa buhay natin ang medyo nanlamig. Unang-una, baka natisod tayo sa kapatiran. Karamihan, ganun ang nangyayari. O kaya natisod tayo mismo sa pastor. Maraming ganun, no? Natitisod sa pastor. So, nanlalamig lang po ang tawag yan. Hindi po yan tumatalikod, no? Kasi karamihan ng iba, ang ibang pastor, hindi na nagsisimba yan. Tumalikod na yan kay Lord, kinalikuran na. Hindi po, kasi mababasa natin sa Pahayag, Revelation chapter 2, no? Chapter 2, 1 to 5, mababasa po doon. Ang sabi nga ni God, hindi ko na kayo pinapabasa kasi unang-una, English po yan. Ang liit ng litra. Pero bigay na lang yan sa inyo. Kung may salamin naman kayo sa bahay, pagtatagaan nyo. So, saan ako natigil? Yung sinasabi ko? Ha? Panlalamig. Tama. Revelation chapter 2 verse 1. Ang sabi doon ni Lord, alam mo, dati ang sipag-sipag mo sa gawain. No? Mas maganda siguro kung basahin natin. No? Mayroon naman kayong kuhan dyan. Revelation chapter 2 umpisan ko sa 2:2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong mga pagpapagal at pagtitiis at hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol at sila'y hindi gayon at nasumpungan mo silang pawang bulaan. Sa 3, at may pagtitiis ka at nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Diba? Ibig sabihin, aktibo ka dati. Yung sinasabi mong kanina, kaya lang medyo absent ka na absent. Kaya ang nasabi rito, sa aking pangalan, at hindi ka napapagod dahil masipag ka nga eh. Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. No? Kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka at gawin mo ang iyong mga unang gawa o kung hindi ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan maliban na magsisi ka. Okay, so ang gusto ko pong ipakita rito, ang mga ibang pastor kasi, pag hindi ka na nagsisimba, tumalikod na daw. Ako po, yung sinabi niya rito, hindi sinabing tumalikod, nanlamig ka sa gawain. Kaya sabi niya, dati ang sipag-sipag mo. Di ba ganun tayo minsan sa church? Sipag-sipag natin. Tapos natisod ka sa kapwa member, mayroong ganun. Natisod ka sa mga opisyalis, natisod ka sa pastor mismo. Manlalamig ka talaga. Paano ka pagaganahan pumunta sa church? Lalo na kung ang kaaway mo ang pastor. Di ba? Yung hindi man kaaway, yung may galit ka sa pastor. Hindi ka na nga gaganahan. Maging, di ba, ano man ang sabihin ng pastor, baliwala na sa'yo.
So, ang ipinakikita rito, still saved. Dahil tumanggap ka na, oo, mabuti naman. Maabot ang tubig. Hindi ka. Mabuti naman. Kukunan ko muna kayo. Ano nga ang pangalan mo? Nakalimutan ko. Ha? Henry. 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 Si Kuya Alex, Ate Mel, Ate Cora, Shed. Si sorry. Violet. Ano? Violeta? Oscar at Pas. Sabi ko nga, Pastor. Pas. Okay. Kasi nakabidyo tayo. Kung friend nyo ako, i-friend nyo ako, yung pinag-usapan natin, kung gusto nyong reviewin, mapapakinggan ninyo. Diba? So, kaya nga ngayon, patsinsya ka na, nalit ka lang. Pero itutuloy ko na lang yung gawain na sinasabi ko. Tayo, sabi niya kasi, ni Chip, absent na minsan ako lagi, kaya pa, hindi po yan tumalikod. Hindi po yan. Kahit may nakagalit ka sa loob ng church, no? Hindi po yan tumalikod. Nanlamig. Yun ang sinasabi. Kaya ako, hindi ako naniniwala yung mga kasabihan na mayroon daw backslider. Ang ibig sabihin po ng backslider, yung tumalikod na sa Diyos. Kasi, halimbawa, nalaman mo na ang katotohanan about salvation. Iiwan mo pa ba? Iiwan mo pa ba ang kaligtasan? So, hindi na. So, nabanggit ko na yung mga dahilan na ang mga dahilan nga ay napisod dahil sa kapwa, sa kapatiran. Babasahin ko po sa inyo ang Hebreo chapter 12 verse 2. Ang sinasabi po sa Hebreo chapter 12 verse 2, ituon daw po natin ang ating paningin kay Hesukristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Okay po, ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa salvation. Eksakto naman yung dating mo. 4:30 talaga ang gusto ko eh. Kaya lang nga paaga na. Nandito na sila. Pinagahan ko na rin. 4:00 dumating ako. Sayang, hindi mo naabutan yung merienda. Mamaya na lang. Okay, ang pinag-uusapan po namin, no? Yung tungkol sa salvation. Na anytime na bawian tayo ng buhay, sa langit po ang tungo natin. Babasahin ko nga sa Hebreo, balik natin sa Hebreo chapter 12 verse 2. Ang sabi doon, fixing your eyes on Jesus, the author and perfecter of faith. Ituon daw po natin ang ating paningin kay Hesukristo na siyang pinanggalingan ng ating pananampalataya. Na? Pag nasa loob po tayo ng church, para maiwasan yung matisod ka, pag nasa loob po tayo ng church, sino daw ang titingnan natin? Doon sa binasa ko. Jesus. Si Jesus. Fix your eyes on Diba? Fixing your eyes on Jesus. Ang ibig sabihin sa Tagalog, ituon daw natin ang ating paningin kay Jesus. So pag nasa loob tayo ng church, huwag mong tingnan yung katabi mo. Sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Kasi pag doon ka nakapokus, fixing nga, focus.
Pag doon ka nakapupo sa katabi mo, hindi ka magtatagumpay. Makikita mo, chismosa yan. Ito, may utang sa akin yan, hindi pa nagbabayad. Huwag nating titingnan. Kaya nga, fixing, direkta. Kaya nga, kumbaga sa kabayo, mayroong, ano tawag doon? Bukadora ba? Ano? Yung para isang direksyon lang. So, ang utos ng Diyos sa atin, para hindi tayo matitisod, fixing your eyes on Jesus. Si Jesus. Kaya ka umupo. Katulad ngayon, bakit kayo nakaupo dyan? Dahil kay Kristo, hindi dahil sa akin. Nakukuha nyo ba? Kaya kayo nakaupo dyan dahil kay Jesus. Kaya sa loob ng church, si Jesus lang ang titingnan mo. Huwag mong tingnan ang pastor. Bakit pag tumingin ka sa pastor, ang tawag sa'yo, pastor centered. Matitisod ka. Kasi walang perfectong pastor. Walang perfecto. Akala nyo, ang pastor, katulad ko, anghel na. Bagamat darating tayo dyan, na talagang tayong mga Kristiyano ay banal na, huli na. Pero wag mo na yan. Masyadong maaga. So, pag nasa loob tayo ng church, tingnan mo lang si Jesus, hindi ang pastor. Tulad namin, ilang ang pastor kami. Dati 4, ngayon 3 na lang. Ako, Pastor Nel, Pastora Ana. Dati Pastor Dan, 4. Huwag nating titingnan. Kasi sasabihin ng iba, ay ayaw ko kay Pastor San Miguel, gusto ko kay Dan. Kaya pag si Pastor Dan ang magsasalita, a-attend ako. Pag si Pastor San Miguel, hindi ako a-attend kasi hindi ko yan gusto. Ang tawag, Pastor Center. Ngayon naman, kung tayo ay nakatingin sa kapwa natin, member, ang tawag po doon, member-centered. Naku po, ay ayaw ko magsimba dyan eh, may chismosa dyan eh. Ayaw ko ang tawag doon, member-centered. Ang sabi, Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kay Hesukristo na ang ibig sabihin, Christ-centered. Pag nandun tayo sa loob ng church, Christ-centered. Pag Christ-centered tayo, hindi mo makikita ang mga hindi mo gusto. Yung hindi ka nais-nais sa sarili mo, hindi mo yan makikita. Kaya ka nakaupo dyan ngayon, kaya dyan, hindi dahil sa akin, dahil kay Jesus. Kasi napakahalaga po na nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Bagamat, bago ako magpatuloy, gusto kong malaman ang katotohanan. Pwede po bang pakipikit ang mata? Pakitaas ang kamay nung mga tumanggap. Tumanggap na sa Panginoon bilang Lord and Savior. Very good. So, lahat na tayo ay nakakilala na, tumanggap na. Sa madaling salita, lahat tayo ay safe. Ano pang problema? May problema pa ba? Anytime na bawian tayo ng buhay, may assurance sa langit ang tungo natin. Mababasa po yan sa John chapter 3 verse 18. Ang sinasabi po sa John chapter 3 verse 18, ang mga sumasampalataya kay Hesukristo ay wala ng hatol. Hindi nahahatulan. Subalit, ang hindi nananampalataya sa Kanya ay hinatulan na. Condemn na. O, di ba lahat tayo nananampalataya, nagtaas tayo ng kamay? May assurance na. No more condemnation. Wala nang hatol. Sigurado nang sa langit ang tungo natin. Romans chapter 8 verse 1, ano ang sabi doon? Ang mga nakipag-isa kay Hesukristo, no? Ay Romans 8:1 ay wala nang hatol. Romans 8:1. Ibig sabihin,
tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, no more condemnation. So, may assurance. Sigurado po tayo. Ngayon na naman, sasabihin nyo, paano yan, pastor? Hanggang ngayon, nakakagawa ko ng kasalanan. Pakitaas nga ang kamay yung hindi na nagkakasala. Hindi ako magtataas. Walang nagtaas. Para pareho tayo. Walang nakakasal. Para pareho tayo. So, ibig bang sabihin, sa impyerno tayo? Dahil nagkakasala pa rin tayo. Liliwanagin ko lang. Hindi po. Dahil mapalad na naman tayo. Mapalad tayong mga Kristiyano. No? 'Di ba? Wala nang hatol, no? Si Jesus po kasi mababasa, no? Mababasa sa unang Timoteo chapter 2 verse 5 and 6. Paki-check nga, Ate Cora. 1 Timothy 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. 5 po. 5 and 6. Ang sabi po sa 5, sapagkat mayroong iisang Diyos at iisang tagapamagitan. Walang iba si Jesus. Tagapamagitan. Saan siya namamagitan? Yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan niya, sabi ni Jesus, bayad na. Tinubos niya na sa 6. Mababasa mo sa 6. Ransom. Kaya tayong mga nakakilala, mayroon nang nagbabayad ng ating mga kasalanan. Yung kasalanan mo noon, ngayon pati ang darating, bayad na. Kasi mapalad tayo, mayroon tayong tagapamagitan. Mayroon tayong mediator. Yun po ang kagandahan. Kaya maghihiwa-hiwalay tayo ngayon na malinis ang ating buddhi, na bagamat walang perfecto, nagkakasala lagi, mapalad tayo. Ganun kamahal tayo. Kaya nga, kung babasahin natin ang John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, sapagkat binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, bagkus magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sa langit po yan. Kaya ganun tayo kamahal ng Diyos Ama. Yung Diyos Ama, hinandog niya ang kanyang anak. Walang iba si Jesus, ang bugtong na anak. At utos ng Diyos Ama, manampalataya tayo sa anak, kay Jesus. O diba? Sumasampalataya na tayo. So, hindi na tayo mapapahamak. At magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya ayan ang kagandahan na nag-aaral. Dahil minsan, pag hindi tayo nag-aral, ay, dami kong nagagawang kasalanan araw-araw, baka sa impyerno na ako. Hindi po ganun. Bagamat dalawang Kristiyano, ang unang nagtuturo, si Arminius, ang tawag sa kanila mga follower, Arminians, Kristiyano po yan. Kaya lang, ang paniwala nila, kapag nakagawa ka ng kasalanan, impyerno ka na. Salvation lost. Si John Calvin naman, ang itinuturo niya, once saved, always saved. Pag naligtas ka, sigurado ka nang ligtas. Ako naman po, hindi kay John Calvin, hindi ako kay Arminius. Ako naman po, ang itinuturo ko, salvation with assurance, sigurado. Sigurado, hindi wala-wala. Kaya, yung pinag-uusapan natin ngayon, sigurado, anytime, kaya lagi kong sinasabi, anytime nabawian na tayo ng buhay sa langit ang tumating. O ngayon, mayroon pong nagsasabi, magtatanong ako sa inyo, naniniwala ba kayo na itinakda ng Diyos ang ating kamatayan? Kasi mababasa natin. Mababasa natin sa Hebreo 9:27.
Sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay, pagkatapos ay ang paghuhukom. Diba? Hebreo 9:27. Ngayon, ang tanong ko, paano yung namatay ng 2 taon, kapapanganak pa lang namatay, paano yung namatay ng bata, tulad sa Iran, binumba na naman, mga batang namamatay doon. Masasabi niyo bang itinakda? Yung kamatayan ng 2 taon? Oo, pagkapanganak niyo, alam mo ng Panginoon kung anak ka. Yan ang gusto kong mabago. Sa totoo lang kasi, itinakda talaga ang pagkapanganakan natin, mababasa sa mga ngaral, chapter 2, itinakda ang pagkapanganak at ang pagkamatay ay itinakda. Okay. Kaya lang, mababasa po sa Bible, Genesis chapter 6 verse 3, sinasabi po doon, kinausap ng Diyos Ama, si Yahweh, Genesis 6:3. Nagsisi ako, Noah, bakit ko pa nilalang ang mga taong ito? Makasalanan na. Lahat, makasalanan. Sige, gumawa ka ng daon. Sama mo ang 3 mong anak, 3 mong manugang, sawa mo, di 8 kayo. Dahil gugunawin ko na ang mga tao, makasalanan na. At inilagay sa huli, kung babasahin nyo, Genesis chapter 6 verse 3. Ang sabi niya, kaya hindi ko na palalampasin ang tao sa edad na 120. Kasi noong panahon nila, si Noah namatay 950. Si Adan namatay 930. Si Methuselah o Matusalem 969. Ang hahaba. Bukod ito kasi tao. Di, dumami na nang mamatay ginuno, ang daming patay eh. No, kasi si Noah, 10 henerasyon. From Adam, si Seth, pagkatapos si Enoch, 7, si Methuselah, 8, si Noah, 10. So, ang dami ng anak nila. Kaya ang daming namatay, nagsisi nga. So, ang sabi ng Diyos, hindi na palalampasin sa 120. So, ibabalik ko doon sa Hebreo 9:27, sapagkat itinakda sa lahat ng tao ang minsan lang mamatay. At pagkatapos paghuhukom, itinakda tayo sa 120. Mababasa rin sa Awit chapter 91 verse 16, with long life I will satisfy him and shew him my salvation. So maliwanag, ang gusto ng Diyos, ahaba ang buhay natin. Yun na lang, Exodus chapter 12. No? Exodus chapter 20 verse 12. Honor your father. Honor your mother. At ang pangako, ano? May pangako ang Diyos. Pag ginalang mo ang magulang mo, binibigyan mo ng pera kasi honor eh. Ha? Lalaway ang iyong buhay at magpapagpapalain ka. Di ba? Kaya maraming namamatay ng bata pa. Baka hindi mahal ang magulang. Honor rin. Kasi totoo yan eh. Sinungaling ba ang Diyos? Ang salita ng Diyos, sinungaling ba? Totoo. Utos talaga yan. Honor your father. Honor your mother. Hahaba ang buhay mo, giginhawa pa. Pagpapalain pa. Diba? So, kung hindi ka pinagpapala, mag-isip-isip ka, baka minaltrato ko yung magulang ko noon. Pero hindi. Itong mag-asawang ito, naniniwala. Pati ito, nasa haba na ng buhay. Ibig sabihin, mahal ninyo ang magulang ninyo. Kaya ganito kayo, kita nyo. Sa edad nyo yan, nakaka-attend pa kayo ng Bible study. So, diba? Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Roma chapter 6 verse 23. So, namamatay ang tao ng maaga, bunga ng kasalanan. Tulad ng gera. Sino may kasalanan? Yung nag-aaway, nagpasabog. O, namatay yung mga bata nang ayaw ni Lord. Nalulungkot ang Diyos.
Ayaw niya yan. Di ba? O mayroong sinabutay. O yung sikat na vlogger ni BBM kahapon pinatay. 24 years old. Pinatay. So, ang gusto kong ipakita, wag po, yun ba hanggang 24 lang talaga eh. Ipinatay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pag, di ba? Bakit humaba ang buhay nitong dalawa? Unang-una, mahal niya ang Diyos. Pangalawa, mahal niya ang mga magulang. Pangatlo, mahal niya ang kapwa. Ang pang-apat na pinakamaganda, mahal nila ang kanilang sarili. Basahin natin, Mark chapter 12, verse 30 and 31. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second is this, love your neighbor as yourselves. Mahal nila ang Diyos, mahal nila ang kapwa. Mahal din nila ang sarili nila. Dahil kung hindi nila minahal ang sarili nila, 50-40 patay ka na. Droga ka ng droga, inom ka ng alak, katulad ko. Kung hindi ako binago ni Lord, matagal na akong patay. Kasi siga ako, nasaksak na ako. Napalo na ako ng tubo, 7 stitches. Napalo ako ng tsako, basag ang tainga ko. So, noong panahon, wala akong inuurungan na away dahil ang paniwala ko mali. Ang paniwala ko, ay kung mamamatay na ako, di patay na. Di ba? O, makikipag-trouble ako ngayon, ay kung hanggang dyan na lang ang buhay ko, tapos na ako. Mali. Ang gusto ni Lord, 120. With long life, I will satisfy Him and show Him my salvation. Mababasa rin natin sa Awit chapter 90 verse 10, ang sabi po doon, pangbuhay nila Haring David, 70 na lang hanggang 80. Si Haring David, 72 nang mamatay. Si King Saul, 70. Bakit sila namamatay sa ganung edad? Sa panahon nila, abusado na rin sila. Ilan ang babae ni King David? 12. Oo, pumatay pa siya, sinadya, murder, yung asawa ni Bathsheba. Di ba si Bathsheba ang ganda? Nakita niya habang naliligo. Naligo naman kasi, bakit naman? Walang harang ang bubong. Kitang-kita ni King David. So anong ginawa niya? O inutusan yung mga sundalo, pumunta kayo doon sa gera. Pagdating doon, iwan nyo. Yung asawa ni Bathsheba, iniwan, patay. Murder. No. So, ang ibig kong sabihin, namamatay sila noong panahon dahil lasinggero na rin sila. Pag uminom ka ng uminom, lahat ng classmate ko sa Bicol, sa Sipokot, 50, 56, 60, wala na. Hindi nila kaya si San Miguel eh. Si Pastor San Miguel, hindi, biro lang. Hindi nila kaya si Hinebra San Miguel. Basta may tatanong ako. Sige po. Paano si Enrile namatay ilang taon? 101. O, 101. So makatwit po, ano po yung si Enrile, hindi natin alam kung ano yung ano niya, di ba? Kung siya marunong magmahal ng kapwa o whatever. Di ba sabi nyo nga, ang ng kasalanan ay kamatayan. Tama. Kaya, tatanong naman, si Enrile, di si makatwit pala, ang buhay niya ay punong-puno ng, kasi yung pinatawag na nasa Diyos siguro siya. Ganun Oo. ba? Pero sa palagay ko, ako sa akin opinion, hindi po kasi si Enrile, corruption din po yun. Di po ba? Nasa Diyos ka, hindi naman Oo, ka. oo, yun nga po. Kaya sabi nga, yun ang tanong ko, sabi niyo nga, di ba, ang ano ng kasalanan, kamatayan. Ang Siya marami kabayaran. siya kasalanan, umabot siya ng 100 plus. Oo. Baka si Atoy Saldi ko, baka tumaas din, patay si Romaldes. hindi po. Ang sa akin dyan, hindi kasi, we cannot judge kasi. Hindi natin pwedeng husgahan. Mababasa po yan sa Mateo chapter 7. Huwag tayong humusga. Kasi hindi natin batid ang puso
ang damdamin. Kahit si Enrile, hindi man napatunayan, di ba, pinalaya. Hindi napatunayan. So, nobody, hindi natin Sa mga judge. kahit ako, Judgment. hindi nyo ako pwedeng husgahan. Hindi ko rin kayo pwedeng husgahan. Pero, sa Bible, mauhusgahan ko kayo. Ini-example ko tong dalawang ito. Ilang taon na po kayo, Stan? 75. Oh, hindi tayo nagkakalayo. Oo, 74. So, siya ang pinakamatanda sa atin sa grupo. Kayo po. Bata pa. 67. Oh, bata pa. Okay, so ang gusto ko lang ipakita, hahaba pa yan. Unang-una, dalawa lang ang gawin natin. Mahalin mo ang Diyos. No? Mahalin mo ang kapwa. Mahalin mo ang iyong sarili. Ingatan, huwag abusuhin. Kung druga tayo ng druga, sigarilyo tayo ng sigarilyo, marijuana, hindi ka tatagal. Namamatay ka ng bunga ng kasalanan, sinira mo. Diba? Ang utos ng Diyos, mahalin mo ang sarili mo. Pag hindi mo minahal, katulad ko, kaya ako umabot na ng 74. No? At makisig pa. Joke lang. Makisig pa tayo. No? Dahil mahal natin ang sarili. Iwasan. Utos eh. Karamihan hindi yan naiisip. Hindi yan naiisip ng tao. Hindi yan itinuturo ng pastor. Simpleng-simple. Dalawa na lang kasi ang buong kautosan. No? Diba? Ang unang utos, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandments greater than this. Wala nang ibang utos. Kaya kapag yung dalawang yan nagagawa mo, that's it. Pagpapalain ka, ahaba ang buhay mo, victorious ka. Pag iyan ang ginawa mo, minahal mo ang Diyos, minahal mo ang kapwa, minahal mo ang sarili, that's it. Sigurado sa langit ang tungo mo. Sa langit ang tungo natin. Pero, alam niyo ako, gusto ko, lagi kong ina-announce, Lord, nawa, paabutin mo mala ako ng 101. Ayaw ko na yung 120. Kasi yung 120, baka amoy lupa na ako, lalayuan na ako ng mga mahal ko sa buhay. Baka manalangin sila. Dapat ka nang mamatay. 101. Okay na sa akin. Just to prove. Para patunayan ko na itong mga itinuturo ko sa inyo, hahaba talaga ang buhay natin. Sundin mo lang yung dalawang yun. Mark chapter 12 verse 30 and 31, Mateo chapter 22 verse 37, 38, 39, 40. Iisa ang kasabihan niya. Mahalin ang Diyos, mahalin ang kapwa. Diba? Diba nakaka-inspire? At nasabi ko nga kanina, na kahit tayo nagkakasala, dahil wala namang taong hindi nagkakasala. Pakitaas nga ang kamay. O, diba? Wala namang nagtaas kanina. So, ibig sabihin, lahat tayo nagkakasala. Kaya lang, mapalad tayo, nire-review ko lang. Mayroon tayong mediator. May namamagitan. Ang kasalanan natin, kasalanan pangdarating, may nagbabayad. May mediator. Siya ang tumubos. Si Jesus. Mapalad tayo. May Jesus tayo. No? So, ang eksakto, 3 minutes na lang, baka may gusto kayong tanong kasi kung ako nagba-Bible study, 1 hour lang talaga. Nag-umpisa ko alas 4. Ngayon, dahil bakit 1 hour lang? Baka kasi sa susunod, hindi ko na kayo makita rito kasi ito gagawin natin. Gagawin natin tuwing Sabado. No? Alas 4. No? Nasusunod po ka rin. Hindi, sa akin kasi, Di ba pasa may Friday kayo? Friday? Kinati Lenny? Oo. Ang asawa ko naman doon. Hindi kayo. Dalawang nagdalawa yung na isang lang. pastora, dalawa sila palitan. Ah, Yung kung hindi Biyernes, Miyerkules. Ngayon Biyernes. Sa darating na Lenny pa rin. Biyernes mayroon. Okay. Si Teleni pa rin. So, kung dito rin nga, palitan din kami kasi dalawa nga kami pastor din. Kasi para hindi nyo naman ako pagsawaan. Pero, di ba, kahit pa paano, nakapakaigsi ng oras, no? I-friend nyo ako, friend kami ni Cora.
walang problema. Para gusto nyo ma-reviewin. Ano ba yung mga sinabi ni Pastor? Kasi maya-maya limot na para. Diba, napakasarap kaya na anytime magbabayan tayo ng buhay, langit ang tungo natin. Hindi ba tayo mag-i-enjoy niyan? Pinopost nyo sa Sa Facebook. Oo, mapapanood yan sa Facebook. Pero mas maganda sa i-print ako sa Messenger kasi isisend ko mismo sa inyo. Isisend ko. So, unang-una ako ay nagpupuri, nagpapasalamat sa Diyos dahil nagagampanan ko ang trabaho ko. Pangalawa, pinadala kayo dito ni Lord. Di ba sabi ko kanina, kaya kayo nandyan dahil kay Jesus, hindi dahil sa akin. Christ-centered dapat, hindi pastor-centered. No? Kaya ang papuri, hindi sa akin. Sa Diyos ang papuri. Hindi ito aksidente. Ito ay plano. Kaya matagal kong ipinag-pray, sinasabihan ko itong mag-asawa, magkuhan kayo ng Bible study. Napakahalaga. Ang maganda kasi nakukuhan tayo. Anong ibig sabihin niya? Na-prepreskuhan tayo, di ba? Pag, no? Nakakanilig tayo lagi ng salita ng Diyos. Total, 1 oras lang naman, once a week. Ngayon, ang tanong ko, sino sa inyo ang nagsisimba linggo-linggo na almost? Di ba? Ano ang utos para lalong humaba ang buhay mo? Mahalin mo ang Diyos. Pag minahal mo ang Diyos, hindi ka ba magsisimba? Nakukuha niyo ba? Kaya ka nagsimba dahil mahal mo siya. At hindi dahil sa pastor. Kaya ka nasa loob ng church dahil sa kanya. Nakukuha ba natin? Basta ako naman, alam ko, unti-unti na kaming pinalalago. Ang ganda na ng ating ko. No? May banda na tayo. May nag-dradra, may nagigitara, tatlo-tatlo, pakasama na nga ito sa nagigitara. May worship team. Thank God. Thank God, pinalalago. Anytime talaga, balang araw niyan. Alam nyo, yung church na yan, ilalabas yan eh. Gagawa tayo ng sarili. Para sa inyo yan, hindi para sa akin. Kasi ako, sabi ko, 85, magre-retired na ako. 85, kung sino yung pastor kong assistant, yun ang papalit sa akin. At yung mga kayo, yung anak nyo, ang kapalit ninyo. Hanggang apo nyo, ang kapalit. Kaya ang church na ipagkakatiwala sa akin ni Lord, para sa inyo. Hindi para sa akin kasi departure na ako eh. Diba? Pero 101 pa. wag madaliin ngayon. Talagang yan ang faith. Kasi ang sabi nga, no, babasahin ko sa inyo. Dalawa na lang. Hebreo chapter 11 verse 1. Tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. At naniniwala tayo sa mga bagay na hindi nakikita. Kaya ako, inaasahan ko na 101 at mamahalin ko ang sarili ko. Una, Diyos. Pangalawa kayo. Kaya ako, bakit ako nandito? Dahil mahal ko kayo. Dahil kung hindi ko kayo mahal, hindi ako pupunta rito. Yan ang sinusunod ko. Una, si God. Pangalawa kayo. At mamahalin ko rin ang sarili ko. Kaya tayo'y may pananalig kung magtitiwala tayong mangyayari ang mga bagay na inaasahan natin. Inaasahan ko 101 ako. What is your belief? It will happen to you. Basahin po natin Mateo chapter 9 verse 29. According to your faith, let it be done to you. According to your faith, let it be done to you. Kaya naniniwala ako na ibibigay ni Lord yung 101. Pag hindi ko inabot, bunga ng kasalanan. Abay, may diabetic, kain ng kain ng bawal, soft drinks, ano-ano, kanin. Ako, 8 years nang hindi kumakain ng kanin. 8 years. Gulay lang at sa isda. Lahat, wag lang kanin, tinapay, pansit. Paminsan natutukso. Pero hindi na araw-araw. Dati, kanin araw-araw, 3 times a day pa. Tapos may tinapay pa, lalo ng pandesal,
pareho lang ng kali niya. Oh. Hindi, pareho lang. So, mahal ko ang sarili ko. Iniingatan ko. Kaya, utos ng Diyos. Sundin. Sundin. Okay? So, tayo po ay, mayroon pa bang katanungan? Nagtanong. Ayaw ko naman lang yung oo lang ng oo. Sige po, tanong. Ang tawag mga namamatay. Po? Sa na, diba, ang dami namamatay. Sa langit, nakita mo yun, o hindi ba sa impyerno? Hindi ka nakinig kanina. John chapter 3 verse 18. Ang sumasampalataya kay Hesus Kristo, wala nang hatol sa langit ang mo. Subalit ang hindi sumasampalataya, hinatulan na, condemn na, impyerno na. Kaya, dalawa lang ang tao. Believers, tayo, unbelievers, yung hindi naniniwala kay Sa Jesus. impyerno. Kay Jesus, sa impyerno. Yun ang sabi. Diba? Ulitin ko lang, 3:18. Ang sumasampalataya kay Kristo ay wala nang hatol. Subalit, ang hindi sumasampalataya sa Kanya, hinatulan sa impyerno na. Kaya, wala sa paggawa ng mabuti. Kasi karamihan ng church, para mapunta ka sa langit, gumawa ka ng mabuti. Wala po yan. Babasahin ko sa inyo sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Tito 3:5. Iisa yan ang ibig sabihin. Ano ang sabi sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9? We are saved by grace through faith in Christ Jesus. Naligtas tayo sa biyaya, sa habag, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. O kaya lahat ng nananampalataya kay Jesus, ligtas. Paano, Pastor, kung halimbawa yung anak ni Kim Atienza, di ba nagpakamatay yun, pero Christian yung anak niya. Di ba sabi ko, pag nagpakamatay kayo, hindi ko yung mapupunta sa langit sa impyerno ba? Pero siya Christian. O, paano po yun? Magbibigay ako ng isang sample. Okay lang bang medyo humahaba-haba kasi question yung mahalagang sagutin. Ayon po sa Bible, si Judas nagpakamatay. At ayon din sa Bible, si Judas sa langit ang tungo. Nandoon na siya sa Holy City. Hindi nyo ba ako kay Christianin? Bakit ko naman sinabi? Ang may sabi ang Bible, si Judas, Israelita. Lahi ni Benjamin. Si Benjamin, anak ni Jacob kay Raquel, ika-12. Si Jacob, apo ni Abraham. Israel. Ang sabi sa Romans chapter 11 verse 26, all Israelites are saved as it is written, sapagkat nasusulat lahat ng lahi ni Abraham saved sa langit ang tungo. Diba? At ito ang pinakamahalaga. Dahil kay Kristo, tayong lahat Israelita na rin tayo. Mababasa sa Galatia chapter 3 verse 29. At kung kayo'y kay Kristo, kabilang ka na sa lahi ni Abraham. At lahat ng ipinangako kay Abraham, matatanggap din natin. So, Israelita na tayo. So, ang anak mo hanggang kaapu-apuhan, saved. Dahil yan ang pangako kay Abraham. Diba? Matthew chapter 1 verse 1 to 17, the genealogy of Jesus the Messiah. Ang lahi ni Jesus na tinawag na Israel, na tinawag na Hudyo, na tinawag na Hebreo, ay nagmula kay Abraham. Kaya nga mababasa natin, Matthew chapter 1 verse 17, ang anak ni Abraham, si Isaac, ang anak ni Isaac, si Jacob, ang anak ni Jacob, si Perez, hanggang ika-14th generation, si King David, lahi yan, 14th generation, from King David to Babylon, 14th generation na naman, from Babylon to
Jesus is another 14 generation. All in all, 42 generation. Kaya from Abraham, Isaac, Jacob, save lahat yan. Magiging sinungaling ang Diyos, isa man sa kanila maimpyerno. Kung si Judas maiimpyerno, Israelita siya, lahi ni Benjaminita pala siya, lahi ni Benjamin siya, magiging sinungaling ang Diyos. Kaya si Judas ligtas. At nobody can question God. Basahin po ninyo sa John chapter 21 verse 22. John 21 21, verse 22. verse 22. Pwedeng umpisan mo sa 21. As 21 to 22. 21. Yung nagtanong si Jesus, Sa may tinanong. John 21 verse 21. 22. 22. 22 po. 22. Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig ko siyang manatiling hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Oh. Ito kasi, tanong yan ni Peter. Tinatanong si Jesus. Ano naman pong mangyayari? Si John yan, sinasabi sa apostol na to. Ang sabi ni Jesus, kung gusto kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Yan ang sabi ni Peter. Kaya nga, kung babasahin mo tuloy-tuloy yan, sabi ni Peter, ay hindi na pala mamamatay to si John the Beloved. Hindi na pala. Narinig na naman ni Jesus, kahit pabulong. Hindi ko sinabing hindi mamatay. Ang sabi ko, kung gusto ko siyang mabuhay hanggang sa pagbabalik ko, ano sa'yo? Nobody can question God. Pwede mo bang questionin ang Diyos? Limbawa, example, ikaw nakarating ka sa langit, ako nakarating din sa langit. Nakita niya, masama ako, babaero ako. Sasabihin ni Cora, bakit nandito yan si pastor? Babaero yan, lasinggero yan. Ang sasabihin ni Jesus sa'yo, wala kang pakialam kung gusto. Nobody can question God. Hindi natin pwedeng questionin. Kaya sino man ang gustong iligtas niya, tulad nung ginawa kay Abraham, ang lahi ni Abraham, up to 42 generation, saved. At naputol kay Jesus, ika-42. Wala namang asawa, wala namang anak. Pero dumami ang anak ni Jesus. Niniwala ba kayo? Sino yun? Sino yung anak ni Jesus? Tayo. Amen! Ganun kasimple. Kaya, ika-43 generation tayo. Lahat ng naniniwala kay Kristo, Gentiles, hindi na tayo Gentiles, hindi na tayo makasalanan. We are holy, darating tayo dyan. Tayo ay pinapapaging banal, bagamat walang banal na tao. Hindi ako banal. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. Ano sinasabi doon? Si Jesucristo ay walang kasalanan, subalit dahil sa atin, siya'y ibinilang na makasalanan upang tayo ay mapapaging banal. Kaya yung kabanalan ko, hindi ako may gawa. Through faith, dahil nanampalataya ako sa Kanya, ginawa niya akong banal. Nilinis niya ako, tinubos niya ako. Di ba? Lahat ng kasalanan ko, lahat ng kasalanan niyo, binayaran niya. Ano pang problema? Paano, pastor, nagpapatuloy ako? Papaluin ka. Sabi sa Hebreo chapter 12 verse 5 to 7, huwag ka naman magtampo, anak, kapag pinapalo kita. Ibig sabihin, mahal kita. Mahal tayo ng Diyos. Pinapalo lang. Hindi na tayo dadalhin sa impyerno. Anak ka niya eh. Kaya lahat ng anak niya, di ba ang sabi sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa Kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Dahil tinanggap na natin si Lord, no? Tayo ngayon ay anak ng Diyos. Mayroon bang anak na papatayin mo? Diba? Mahal tayo na ni Lord. Ganon ka ulit. O baka mayroon pang tanong. Hindi, at least sinasagot ko eh. Kung, alimbawa ako ngayon, nagpakamatay ako, sa langit ako. Si Juan nga eh, si Judas nga eh.
Pero ba't ko naman gagawin? Di ba kasalanan naman po yung nagpakamatay? Di ba sabi ng Diyos, huwag mong kitilin ang buhay mo dahil ako lang ang kumikitil ng buhay. Walang problema doon. Tama yung sinasabi mo. Ang problema, Israelita nga si Judas. Israelita. Magiging sinungaling ang Diyos pag na-impyerno si Judas. O ato, mayroon pa ako example. Roma 11:25. Ano ang sinasabi doon? Tayo mga hintil, Gentiles. Si Pablo ipinadala para sa mga makasalanan, sa mga hintil. No. So, ang sabi doon, ang tunay na olibo, lahi ni Abraham. Inahalin tulad sa puno. At sinadya ng Diyos na pinatigas ang ulo nitong mga Israelita. Maaaring kasama na si Judas. Pinatigas ang ulo, hindi na nampalataya. Pinutol sila sa puno, yung sanga, mga sanga, branches. Pinagpuputol sila upang tayong mga Gentiles na nakakilala kay Kristo, maiuugpong. Kaya talagang totoong Israelita na tayo. Grafting. Basahin nyo sa 11:25. Mayroon lang takdang bilang ang Gentiles. Diyos lang ang nakakalam. May takdang bilang sa kadarating ang wakas. So, Israelita tayo. Bible ang may sabi. Reviewin nyo. Basahin nyo sa bahay nyo. Romans chapter 11 verse 25. Mayroon pa sa 14 sinasabi, ang punong yun, ang ugat ay holy, banal. Kaya maliwanag tayo ay holy. So, kung holy, kung banal ang ugat, what is the branches? Holy din. Siyempre, kung ang puno, ang ugat natin ay holy, banal, pati tayo na naiugpong, idinugtong tayo. Kaya tayo ay Israelita. Dahil kung wala kang Kristo, Gentiles ka, makasalanan ka. Wala kang Kristo eh. Kaya mapalad tayo, may Jesus Christ. Naging, Paano pastor bawa siya? Mamamatay tao. Nananampalataya siya. Di ba bakit maliligtas din siya? ang Diyos ang nakakaalam niya. Kasi ang puso niya hindi natin kung alam. lahat po ganoon, wala, gagawa nila ako kasalanan. Kasi nananampalataya ako, kasalanan ako. Kahit gumawa ka. Maliligtas naman ako, di ba? Di ba alam po, Pastor, kasi ang salvation din po, para sa akin, kanya-kanyang kaligtasan din yan eh. Kasi kung halimbawa ang salvation, sabi nga po ng iba, ang salvation daw po, pag ang anak mo at kasama, dahil ikaw isa ka mananampalataya. Pero para sa akin po ang salvation, kanya-kanyang kaligtasan tayo. Hindi ko maliligtas ang anak ko, hindi ko maliligtas ang kapatid ko, hindi ko maliligtas ang magulang ko. Kasi kung lahat ay kanya-kanya ay maliligtas sa mga anak ko dahil lang sa akin, ay magiging tamad ang mga anak ko manampalataya. O hindi sila ano lang sila sa akin, dedepensa lang sa akin dahil ako lang yung nananampalataya maigi para sa kaligtasan nila. Hindi kita kinokontra dyan. Tama ang sinasabi niya, ang salvation ay individual. Ha? Personal na relasyon. Kaya lang, ang individual na hindi natin nauunawaan, maaaring hindi niya pa nauunawaan, ang unang righteous, si Abel, anak ni Adan. Righteous, sa langit ang tungo nun. Pangalawa, ikapitong henerasyon, Enoch, hindi nakaranas ng kamatayan. Dinala sa langit ng hindi namatay physical, na mahal ng Diyos. Iyon ang sabi. Ikasampung henerasyon, Noah, righteous din. Pag yan tatlong yan, ikasampung henerasyon hanggang ika-20 generation, si Abraham, nanampalataya din. Naging righteous din. Naging matuwid. But, siya lang ang may pangako. Wala tayong magagawa. Ang kaligtasan, hindi sa hintil. Ang kaligtasan ang pinangakuan ng Diyos, lahi lang ni Abraham. Wala nang iba. Ngayon, bakit tayo naiugpong sa lahi ni Abraham? Mababasa po yan. Diba? Na binasa ko na sa inyo kanina, kung kayo kay Kristo, kabilang anak ka na ni Abraham. So, tayo ngayon lahat, simula kay Abraham, hanggang sa Gentile, saved. Tayong lahat, saved. Kaya ang anak mo, Cora, hanggang kaapu-apuhan, saved na yan.
Ngayon, hindi ako na nagtuturo, hindi ako namipilit. Kung gusto niyang maimpyerno, ang anak niya, I don't care. Nakukuha niyo ba? Ito na nga ang pangako eh. Kasi ang salvation sa Israelita lang. Kaya lang, nagiging tayong Gentiles, tayong mga makasalan, kasi hindi tayo Israelita. Dahil kay Kristo, Israelita na tayo. Huwag natin yan. Inignore natin yan. Sorry ka na lang. Ako, Ibig yung sabihin, yung Po. ibang lahi, hindi na maligtas. ang alin. Ang ibang lahi, Oh, Israelita na. kanya nga, sabi niyo Israelita, hindi jaga Israel lang. Paano nga yung ibang lahi? Hindi. Marami kasi tayong lahi eh. Tama po ka dyan. Kaya lang, di iba-iba na. Diba? Hapon, Yan Inchik. nga. Oh. Pag sila nanampalataya kay Kristo, Yun nga, Israelita na rin sila. Ay, kung ang pananampalataya nila sa nguso lang, hindi sa puso. Ay, hindi sila totoo. Kanya Ang nga, tinitingnan ng Diyos puso. kanya nga, Mm. hindi lahat na sinasabi nyo ligtas. Hindi. Kasi kailangan puso ang titingnan. Amen. O yung pangako Kasi- niya ang tinitingnan Hindi. ko. Kanya nga po may pangako ang Diyos kung ikaw sasampalataya. Ang sampalataya mo sa puso. Kung isasampalataya sa nguso lang, hindi ka maliligtas. Nobody can judge. Kanya nga po, kanya tayo, Hindi ko pwedeng bilang husgahan. tao, hindi rin tayo makakapagsabi ng gano'n. Ay, hindi. Ang tinuro ko sa iyo, Kasi- biblical. Biblical nga din po yun eh. Ang sabi sa Bible, mananampalataya ka ng buong puso, buong kaluluwa, Tama, sinabi buong ko yan. lakas. Hmm. Pero nga po, kung ang pananampalataya mo wala sa puso, saan ka pupulutin? Hindi totoo yun. Oh, yun nga po. Impyerno yun. Kaya Yan. dapat yung totoo lang. Kanya nga po, yun ang sinasabi namin. Yung totoo lang. Kailangan, kung mananampalataya ka, sa puso, hindi sa lahi. Kasi personal. Oh, ang tanong ko sa iyo, kanino ka daw mananampalataya? Kanya nga po eh. Kanya nga po tayo aral ng Biblia para po namnamin, sa puso, sundin. Ang tanong ko, kanino ka nga Di nananampalataya? siyempre sa lumalang sa atin. Si Jesus. Siyempre, sa Oh, di- Ama. So, walang problema. Kanya nga po, Walang yun nga problema. po. Yung iba, wag natin pansinin yun. Hindi nga po, yun nga po pinag-uusapan natin, ang salvation eh. Yun nga po, kan sabi nga, unang lahat ng utos nga, di ba 10, ginawan 2. Mm. Ang una, mahalin mo ang Diyos Mm. ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Oh, di wala nang problema. Save Kaya ka pa- na. Save nga, yun nga po. O, unang- wag ka na magturo. Hindi nga po. hindi Hindi natin alam nga sila po, eh. Hindi, magiging sarado naman ang utak natin. Kung sasabihin natin, una ng palataya na yan, kasi sumunod na sa akin. Yung, So, na siya. sa madaling salita, hindi ka naniniwala na Israelita ka, spiritual. Ang naniniwala ako, sa buong puso ko siyang minamahal. Buong puso ako nananampalataya. Yun ang paniniwala ko. Yun ang Hindi mo maliligtas. pinapaniwalaan yung sinabi ko. Kung kayo kay Kristo, anak ka na ni Abraham. Ayaw mo maniwala. Basta ang buong tao, anak ni Kristo. Kung nananampalataya ka. Wala sa lahi, wala Oh, sa kaya nga. Pag nanampalataya ka kay Kristo, magiging Israelita ka. Hindi po, Pilipino ako, hindi naman ako Israelite. Spiritual po. Spiritual po ang pinag-uusapan. Hindi nga po, pero marami, di ba may anak din si may kapatid yata si Abraham. Bakit yun hindi naligtas? Naging asin. Kasi nga, di ba sabi kay Abraham, hindi yun kapatid. Pamangkin. Si hindi, Lot. lahi. Ay, hindi. Pamangkin. Lahi, sabi hindi nyo po. lahi. Hindi yan lahi. Anak siya ng kapatid ni Abraham. Di lahi nga ni Abraham. Hindi. Magkapatid yun. Hindi po kasali ang kapatid. Kasi pag isang angkan, magkakalahi yun. Isang angkan. Angkan, magkatiho, magkapatid, lahi po yun.
magkakamag-anak yun. Ang sinasabi po sa Bible, lahi lang ni Abraham, hindi yung lahi ng kapatid. Kahit nga yung tatay ni Abraham, hindi kasama. Kapatid Eh. nga, o Tatay nga ni Abraham, hindi kasali. Si Tera. O, ibig sabihin nga noon, lahi ni Abraham, hindi kasali. O, basahin nga natin. Bakit tayo magiging lahi ni Abraham, hindi rin tayo galing kay Abraham? Mateo 1:1 ang magpapatunay. Ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Abraham, hindi nagmula sa tatay si Tera, hindi nagmula kay Noah, hindi nagmula kay Metusela. Si Jesus nagmula kay Abraham. Bakit hindi kasali yung Adan, hindi kasali hanggang kay Tera, 19 generation? Bakit? Sana sinabi sa Bible, ang lahi ni Jesus ay nagmula kay Adan. Samantalang totoo naman. Nakukuha ba natin? Lahi naman Basta, sabi nga, ang pinagmulan ng tao kay Adan at Eva. bakit Hindi si... lahat nga ng sumunod sa kanya, lahi ni Adan at Eva. Oh, O, di ba po? pwede pakibasa nga. Sino magbabasa? Mateo 1:1. Yan ang magpapatunay. Mateo 1:1. Mateo 1:1. Oh, tama. Basahin mo. Hmm. Ang introduction, ano ang sinasabi? Lahi. Sa Lahi English, means- genealogy. Oh, di ba? Bakit hindi kasali yung tatay? Si Tera. Ang lahi nga ni Abraham Hindi, ang ang lahi. aklat ng lahi ni Abraham Oo. ay ang aklat ng lahi ni Jesucristo na anak ni David, na anak ni Abraham. Oh. Oh, wala namang O hindi iba. hindi kasali si Noah. Wala nang iba. Oh. Hindi, 17 yan. Sa 17. Ibig ko sabihin lang, hindi tayo nagtatalo. Ha? Hindi po. Nagpapaliwanagan lang tayo. Nagpapaliwanagan lang. Para Ayaw lang, kong magtalo. para lang malinawan. Oo, tama yan. Kanya nga po. Gusto ko nga na pero may hindi, nagtatanong. hindi nga po, pero hindi awayan niya. Pero- kasi kailangan natin, kasi maliwanagan na, yung, pag sinabi niyo na kasing, ligtas na, di wala nang gagawin ng tao. Hindi na siya magbabasa ng Biblia. Ang Diyos Hindi po ang na may siya sabi. kanya nga po. Ang Diyos po ang may ibig sabi. sabihin, kahit wala akong gawin, ligtas na ako. Kahit gumawa ako ng Paglahi ka kahit ni Israel. pang Paglahi ka ni... Tatama rin na yung Ni tao. Abraham. Oo nga, diba? tatama rin na. Eh, At wala- paano mo pa ihikayatin yung mga anak mo na sumampalataya din kung makikita sa iyo na Okay. Ikaw lang mismo. Oh, pakibasa pa para maliwanagan ulit tayo. Romans chapter 7. 1 Corinthians chapter 7 verse 13 para maniwala ka sa sinasabi ko ang lahat ng lahi hanggang kaapo-apo. Isa lang naman tayong lahi Lahi ng Panginoon. Panginoon lang naman Lahat ang- tayo nilalang pero Kaya hindi nga. tayo lahat anak. Ang anak ko yung sumusunod lang. Hindi, Sa kanya, na nananampalataya pakibasa po yun ang muna anak. pakibasa ang 1 Corinthians chapter 7 verse 13 and 14. Basahin mo na. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamahay sa kanya ay huwag niyong hiwalayan ang kanyang asawa. Hindi, tuloy mo. 14. 14. Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging bana sa pamamagitan ng kanyang Wow! Ang liwaliwanag. At ang Paano babaeng ngayon hindi yan? sumasampalataya ay nagiging bana sa pamamagitan Hindi yan nananampalataya, pero Sa ibang banal na. paraan, ang iyong mga anak ay nagkakaroon ng kapintasan. Yes! Ngunit ngayon ay mga banal. Oh, kaya pati anak nyo hanggang kaapu-apuhan, banal. Nasa Bible. Ang liwaliwanag. Diba? Anong Kapag mag-asawa tayo halimbawa, hindi ka Sa mananampalataya. 1 Corinthians 7. Dahil sa akin, 7. 1 Corinthians. Yan ang nakita ni Pablo kay Abraham. Ginaya niya si Abraham. 7 13 13. and 14.
Lakasan po. Hindi tayo nagdidebate ah. Hindi. Medyo Oo, ganito kailangan lang. Hindi lang kaya lang. Nagpapaliwanagan. Siyempre po, kailangan natin sa leksiko. Tama. Kaya nga. Pwede po akong Ayan. Sige po. ano, ano po, ang sa akin pong paniniwala, basta tumanggap ka sa Panginoon Jesucristo, you receive bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ligtas ka na po. Oo, pero Israelita ka na, spiritual. Parang Dahil hindi kay na- Kristo. Parang hindi na po ano yung Israelita, basta tumanggap ka na po, Oh, nanampalataya ang sa ka. Bible kasi pag tumanggap ka kay Kristo, anak ka na ni Abraham. Pero yung mga anak namin, halimbawa, hindi Same. Iyon na Same nga. na rin yan. Pakibasa po. By Violeta. Ano ba yung Violeta. Violet. Violet. Pakibasa po ulit. Ayan, Ano ba yun? Hindi. Basahin mo daw ulit. 1 Corinthians 7, 13, 14. Oh. At ang babaeng may asawang hindi sumasampalataya at kalooban niyang makipamangay sa kanya, kaya huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Dahil, Sapagkat ang lalaking hindi sumasampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. sandali, di ba liwanag? O limbawa, kayong dalawa, ikaw ang mananampalataya, ikaw hindi. Dahil sa iyo, banal na siya. Iyan o, may sabi. Hindi ibig sabihin nun, hindi personal. Ang Hindi na nga, may pananampalataya. privilege nga. Simula kay Abraham, nagkaroon ng privilege. Paano? Lahat Tatamangin ng... na yung mga anak ko, di ba? Ano? Same na yun. Kaya nga, kung gusto mo ang anak mo, impyerno, Ako na lang ang mananampalataya, wala mga akong anak ko ayaw. Aasa na lang sa Nasa akin. pagkakit, nasa pagkakit, si Pablo nga ang may sabi. Hindi nga. Yung, Si Pablo nga. kagaya ni anak ni Kim. May Nagpakamatay siya pero Ha? Christian siya. Di ba may paliwanag? paliwanag sa atin yung isang pastor na sabi, iba rin ang ano niya. Kasi nagpakamatay, di ba nakalagay yun, huwag kang kikitil ng buhay mo, sarili mo. Dahil yun ay malaking kasalanan sa Panginoon. Hindi ka Dahil ikaw ang pupunta Oo, doon. di ka pupunta na. Talagang sindi yun di ba? Inunahan mo ang Panginoon. Dapat ang Panginoon ang kikitil sa iyo, hindi ang sarili mo. May Oo. tanong ako sa iyo, Cora. Opo. May anak ka, di ba? Opo. May magkakaapo ka. Magkakaapo ka. Up to 1,000 generation. Saved. Sabi sa Bible. Exodus chapter 20 verse 6. Ang lahat ng magmamahal sa Diyos up to 1,000 generation ang papalain, bless katulad ni Abraham. Sa 5, Exodus chapter 20 verse 5, ang lahat ng aayaw sa kanya up to 3rd, 4th generation nasa ilalim ng sumpa. So, kayo lahat na narito, kung ayaw niyong maligtas ang anak niyo hanggang kaapu-apuhan, wala akong pakialam. Ito na nga ang privilege. Ibinibigay, bihira po sa isang pastor na binibigyan ng wisdom, knowledge ng Diyos na ayaw niyang mahirapan kayo. Bakit? Tingnan niyo, si Jesus, ayaw niya ring mahirapan tayo. Marami kasing iglesia na pinahihirapan ang tao. Si Jesus, tingnan mo, ang salvation, hindi tayo ang may gawa. Hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. Ang Diyos, kaya nga tinawag si Jesus na save Jesus, ibig sabihin, Savior. The meaning of Jesus, Savior. Siya ang tagapagligtas. So, ayaw niya tayong mahirapan. Kaya lang, pag hindi ka naman nananampalataya sa Kanya, unbelievers ka, sa impyerno ang tungo mo. Ayaw niyang pahirapan. Ano pa? Yung pagka-righteous natin, pagkamatuwid natin, ang pagkabanal natin. O may binasa sa dyan. Akalain mo, hindi naman individual yung asawa, hindi nananampalataya, banal na rin. Hindi pa rin asawa ko, babae. Oh, wala tayong magagawa dyan. Ay, Nobody can question God. Hindi, walang carry-carry yan. Personal. O yun, babalik na naman. Sinabi ko nga noon, sa tatlo lang, may personal na relasyon. Pagdating kay Abraham, Isang pastor kasi, ang Biblia kasi, kanya-kanyang paliwanag, di ba? Tama. Kagaya na iglesia, may Biblia. Pero, iba naman ang translate nila sa Kaya, sa akin po, kasi yung sinumulan din namin, ay Sister Bioli, yung salvation, kanya-kanyang kaligtasan. So, yun po yung talaga yung pinamulat din sa amin. Talaga naman tama eh. Kasi, kung halimbawa ako lang, ang mananampalataya, mga anak ko, tamad na yan. Aasa na lang sa akin, na Ayaw ako mo. lang ang mananampalataya, ligtas na sila. Eh, ayaw mo Kahit nun. na ang anak ko nagda-drugs, na ang anak ko nagpupunta ng party, na mga kalalakihan.
Iligtas? Paano yun? Eh di tama din mga ano ko, paano? Magagalit si Lord. Hindi nga lang ligtas, binasa mo, banal pa. Pero sa akin po, para ako sa totoo lang po, Pastor, huwag kayo magagalit. Oo. Kasi yun ang paniniwala ko. At saka ang tinitignan naman ng Panginoon, Pastor, ang puso natin, kung gaano tayo ka-faithful sa Kanya. Kasi Hindi. maraming Kristiyano, hindi ko nilalahat po, Kristiyano lang sa puso, pero sa puso hindi nila ina-apply. Judgmental ka. Ay, hindi po ako Hindi judgmental. yun, hindi yun. Nasasabi ko lang po yun. Kasi ako, hindi ko naman sinasabing perfecto ako. Hindi ko naman sinasabing tunay ako mananampalataya. Marami din po ako nakikita. Kasi may mata ako, may bibig ako, may tenga ako. So, natural lang po, dahil nga pinanganak nga tayo makasalanan, ang mata makasalanan, ang dila, ang tenga. So, hindi mo maiiwasan na makita mo sa kapwa mo. Pero, bagamat gano'n, sarili ko na lang yon, hindi ako nagiging judgmental. Kumbaga nakikita ko. Marami din po mga pastor. Mga pastor, Totoo diba? yan. Naggagahasa. Totoo yan. Kanya-kanyang ano kasi Oo, interpretasyon ng Totoo, ano. diba? Yun. Kanya Nung isang- kailangan pag magbabasa tayo, hilingin natin, Hilingin ng, natin ang mga- spirit, ng oo. Holy Spirit Holy para Spirit. maunawaan natin ang nilalaman. Oh, ang sabi sa Mateo 7:1, judge not that ye be not judged. Huwag tayong magsihatol upang huwag naman tayong hatulan. Ang pagkakaintindi ko sa hatol, yung ano, iba naman kasi yung hatol. Ibig sabihin, hindi naman tayo nangahatol eh. Oo nga. Ang hatol ay yung judge. Sa korte. Nagpapaliwanagan lang Walang para papaliwanagan malaman walang tayo. problema Kasi doon. wala, mahatulan Natural na. lang naman yung nasa puso natin, kailangan i-hire natin kung may paniniwala. So ang Hindi sa po tayo akin, dapat magsabi. ang sa akin, malaya kayo. Opo. Hindi ko kayo Kanya pinipilit. nga, personal kasi Oo. natin yan eh. Oo, hindi ko kayo pinipilit. Ang sa akin kasi, ginagaya ko lang si Jesus na huwag tayong mahirapan. Yung pagka-perfecto natin, walang perfectong tao pero ginawa tayong perfecto. Walang nakasunod sa kautusan, pero dahil kay Kristo nasunod na natin ang kautusan. Yung hindi tayo banal, dahil kay Kristo tayo ay pinapapaging banal. Tayo ang naging righteous dahil kay Jesus. So, si Jesus lahat ang gumawa para sa atin. Ibig sabihin Because nyo, of yung, faith. mga salita ni Jesus, pwede na natin hindi sundin. Marami kasi siyang utos sa atin eh. Di, pwede na natin hindi yung sundin. Ligtas na tayo eh. Tingnan nyo, Maraming siyang Oh. utos niya sa atin eh. mabuti na naisip ko pa. Yan. May mababasa ka ba sa Bible na naligtas ka dahil sa pagsunod? Sa pagsunod sa utos niya, ha, hindi yung sa kung kani-kaning utos. Kahit pa. O di, kung hindi ako susunod kay Jesus sa Panginoon, bakit pa ako magbabasa ng Bible kung babaliwalain ko yung utos niya? Sabi nga, maging asin at ilaw ka ng sanlibutan. Eh Ang kung tanong hindi ko, ka naman hindi. magsusunod sa Ang utos tanong niya, ko, wala sa Bible na naligtas dahil sa pagsunod. eh ano nga yung susundin mo nga yung utos. O nasunod mo ba ang 10 utos? Hindi, kanya nga, Oo. hindi na nga inano yung 10 utos kasi may Dalawa na hirapan lang. ka, puro don't, O hindi, don't. pero hindi diyan. Ang tanong ko ganito, wala sa Bible na naligtas dahil sa pagsunod. O, di wag na kayo sumunod para maligtas ako. Hindi, kasi maliwanag sa Bible, naligtas ka through faith dahil sa Ayun nga, pananampalataya. kanya ka nga may faith para Hindi, sumunod ka, iba ang nagka-faith ka. pagsunod sa faith. Iba. Wala. Ano ang wala pinagkaiba po. no? Kasi sabi Kaya yan, ka nga, kanya nga sumunod, nagkaroon ka faith ng eh. faith. Ay, Dahil nga sumunod ka sa kanya. Faith muna. Faith muna, saka darating yung kasunod, yung bunga na ng Espiritu. Ay, yun nga. Kanya nga kailangan magkaroon ka ng faith sa Pero, kanya. Dahil sa kanya, naligtas tayo sa kanyang kamatayan sa cross, di ba? Maliwanag Di- yung sinabi ko, walang di yun. naligtas sa pagsunod. Ay, sige po. Maghanap ka sa Bible. Pero Wala. nakalagay dyan, sumunod sa Bible. Di, marami siyang utos dyan. Katulad nga yung mahalin mo, yung ama't ina, utos yun. Di, kung hindi mo susundin yung utos ni Jesus, paano lalawak ang buhay mo? Kung paano gaganda ang buhay ng mga anak natin? Kung hindi sa susunod sa magulang niya. Utos yun. So, ang isa lang talaga ang inaayawan nyo, ang privilege.
Gusto nyo talaga mahirapan para anak nyo, ang mga apo nyo mahirapan. Kanya nga, Samantalang kanya si nga po Jesus, ginaguide namin sila para manampalataya, sumunod kay Jesus. alam nyo, walang magulang na napasunod ang anak. Alam nyo yan? Pasusunodin nyo? Meron. Gusto nyo maging Kristiyano? Meron po. Mga Ay. anak ko puro Kristiyano eh. Nagsisimba sila eh. Kaya lang ngayon nga dahil may sarili-sarili ng trabaho, nawawalan ng time sa pagsisimba. Pero mga Kristiyano yun. Kung saan ako pupunta kasi, sunod, ako unang nag-ano dyan eh. Eto, kahit saan ako pumunta, kasama ko yan. Ang mga anak ko, kahit saan ako pumunta, kasama ko yun. Sumusunod Tandaan sa natin, akin. we are saved by grace. Kanya nga, grace nga yun, So, inano niya, nung nagpakamatay si so, Kristo sa krus. Sa madaling salita, Yun ang ano, yung anak salvation. nyo, yung anak nyo na naniniwala kay Jesus, hindi ikaw. We are saved by grace. Si Jesus ang nagtagapagligtas. Siya Hindi nga, ikaw. hindi nga ako, pero sumusunod sila sa akin. Kasi nga, binibigyan ko sila ng Word of God. Kumbaga, nagiging ilawatasin ako ng mga anak ko. Kung saan ako, kasi hindi ko naman sila dadalhin sa kasamaan eh. Hindi ko naman sila dadalhin sa kalikuan eh. So, sa madaling salita, okay lang naman kung kung hindi kayo maniniwala sa tinuturo ko dahil ang gusto ko nga, huwag na tayong mahirapan. Kaya kung gusto Hindi, nyo pahirapan, wala bihira ang wala magulang pong ko. easy way. Kailangan talaga maghirap Punta ka. ka sa Walang masikip. easy way. Kahit saan punta. Kanya nga, inaano ka eh. Saan ka dadaan? Sa maluwag na daan o sa masikip na daan? Di ba? Inaano yun ni Tinuturo Kristo. yun eh. Saan mo gustong dumaan? Sa maluwag na daan o sa maliit na daan? Sa masikip na daan? Oh, yun, di ba po? At yung tanong din yun. Eh kung gusto natin lahat na walang mahirapan, di nasan maluwag na daan tayo? Di wala nang dadaan sa masikip na daan. Saan ba ang daan ng maluwag na daan? Di ba sa kapahamakan? Saan pupunta ang maliit na daan, yung masikip na daan, di ba? Sa